Praise the Lord, dalago ng Diyos. Natapos na nating i-set up yung server ni Sir na kinuha sa atin. Naka-CCR 2004 yan. Hindi tayo dumadaan sa mga maliliit, yung mga RB series kasi darating din yung time na mag-upgrade din siya. Hello guys, welcome back sa ating panibagong vlog, no? Panibagong video. Welcome sa ating channel, Happy An TV, Happy An Fiber. At nandito nga tayo ngayon sa Davao Oriental. We're from Pagadian down to Tukuran, Cagayan de Oro, Malaybalay, Bukidnon, and then nag-drop tayo ng Toril, Davao City. Tapos dumiretso tayo ng Davao Oriental at pagdating natin dito brown out, wala tayong power kasi yung Doreco ay nag-clearing tamang-tama Sunday ngayon. So pero tuloy pa rin tayo sa ating tutorial, sa ating gagawin na actual training, one-on-one talaga. So because of that, meron tayong EcoFlow. So ayan, si EcoFlow nakakatulong talaga sa ating mga biyahe, sa ating journey, about sa ating setup sa system. So pinapower natin yung server ni Sir throughout EcoFlow. So this is Delta 3 plus 1,800 maximum power capacity at yung kanyang battery power banking is 1,024 watt hour. So medyo malaki-laki na rin. At ngayon kasalukuyang kina-charge yung ating battery para sa ating emergency light, camping light pala ito. At yun nga, meron tayong mamaya papakita ko pag nauna natin yung server. Ito yung extension papunta sa server. Meron tayong 5 watts na output sa ating charging. Okay? Tapos i-on natin yung server. Ito yung extension wire niya. So ito yung server ni Sir. At ito yung extension ginagamit dito. Wala talagang power. Meron siyang backup power para sa kanyang main modem. So ang source niya is PLDT. At i-on natin, ito yung package natin. Meron tayong Microtech OLT. So good for 256 clients at CCR 2004. Kaya nito ang 400 to 500 clients maximum. So i-on natin. Walang kuryente talaga. Okay, thumbs. Walang ilaw. Pati yung kabila. So nandyan sila. Nag-splice ng mga boxes. Ayan. So pailawan natin. Kasi nga para makita natin ito mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga nangyayari. So ayan, i-on na natin. Moment of truth. Okay, buhay si Microtech. So 10G. At meron tayong 4 po na OLT. At on rin natin yung OLT. So ayan, buhay, walang kuryente. So hindi hadlang. Kung hindi na-charge yung Fusion at OTDR ninyo, hindi din natin ma-charge sa ating EcoFlow Delta 3 Max Plus. So yan, so mapagtuloy-tuloy tayo. At yung kanyang power output is 231 volts. So makakapagtrabaho tayo tuloy-tuloy. I-on rin natin itong PC mamaya. Titingnan natin kung talaga bang kaya. So hanapin natin yung power cable or power cord ng PC para i-try natin. At babalikan natin yung ating EcoFlow.
So, meron tayong 33 watts. So, based on EcoFlow dashboard, or yung panel niya is 17.3 hours. Magagamit siya tuloy-tuloy yung 33 watts. O di ba? So 17 hours hanggang alas 6 yung brownout. So 12 hours lang yun mula nung nag-brownout alas 6 din. So 6 to 6, 12 hours. So tuloy-tuloy ito. Hindi na natin dadagdagan. So meron tayong 17 hours. 99%. Na-charge ko to dun sa pinagstihan namin kagabi na room ng full. Kasi alam ko may feeling ako na mag-burnout talaga. Hindi kami makakapagtuloy at may pasok na si Sir bukas. So matatapos at patatapos tayo, okay? So nag-assemble lang kasalukuyan si Sir. Ayun! May ilaw na. So dito, tuloy natin yung video, Sir, no? So nag-i-slit sila. Ganyan lang, kabilis. Mag-slit ng lamang talagang may kuko. Ayan. So tiniruan ko na sila kagabi at meron silang ideya na nakuha kasi yung kable nila is hindi kagaya sa atin na talagang dalawa yung ripcord. Itong single ripcord lang. Iwan ko kung i-reveal ni Sir kung yung diskarte. So sa mga naka-single ripcord dyan, wala nang talop. Nako, mamaya makikita ninyo. Mag-highlight lang tayo kung paano. Pero siyempre magpapaalam tayo sa may-ari kasi siya yung naka-discover. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating gagawin. So magiging time-lapse lang to para hindi kayo mahirapan. So cutter. Sige, sir. So ayan, magandang gabi sa ating lahat, no? Praise the Lord, dalago ng Diyos. Natapos na nating i-set up yung server ni Sir na kinuha sa atin. Naka-CCR 2004 yan. Hindi tayo dumadaan sa mga maliliit, yung mga RB series kasi
darating din yung time na mag-upgrade din siya. So ito yung bago niyang server, naka power distribution with SPD ata. I don't know, may power monitoring system din siya. So soon mag-ano siya ng solar. Pagbalik natin, isasabay natin sa tukuran na system. Pero bago ang lahat, bago ko ipakita yung mga boxes nito, mga splitters, kung paano natin ginawa, ipapasilip ko muna yung, pumayag si sir na ipapasilip yung system niya na una na Mediacon. So ito yung source niya, Mother Telco, alam niyo na yan. So kung pwedeng PLDT, pwedeng Globe, pwedeng tawag dito yung dito list line, pwede kahit saan dyan kasi naka SFP tayo. So yung SFP plus natin, dalawa, SFP plus 1, SFP plus 2 at 10G, naka 10G din. So yung ACT, ibig sabihin is naka hanggang 1.25G pwede. Tapos yung 10G, kung sakaling 10G na yung source ni sir or ninyo, automatic mag-iilaw yan gaya nito. So uplink din, downlink at uplink. Ito naman dahil naka-config siya for CCR2116, bumaliktad yung mga ports niya assignment. So nandito yung ISP sa port 16. Tapos ito yung sa PC sa ano niya, Mediacon niya. Tapos yung port 2 sa OLT. So tatry natin. Ayan, buhay na. Kita nyo naman, may isang buhay yung PUN 1 kasi nga ito, PUN 1. Don't mind the fiber wire kasi yun lang talaga yung available sa area. Okay, tapos bakante yung 2, PUN 2, PUN 3, PUN 4. At so on and so forth. Magtitinji si sir, dito na yung uplink. Ito ay ipon. Sa mga nag-uumpisa, ito yung maganda sa inyo. Later on, pero mas the best talaga yung ipon sa mga nagmamigrate. So, dumako tayo sa kanyang system. Ito yung ginamit niyang Microtech. Ayan, naka-ready yung speed test. Magsi-speed test tayo gamit itong new server natin ito. So, naka-CCR yan. Sa mga setup natin, wala na tayong RB series, wala nang 1000 series na CCR, kundi 2000 series na tayo. Okay, so sagad-sagad na talaga. Alright, tapos ito yung server niya. RB5009, no? 9005. Ha? 9005. 9005 bata. So, ito yung ginamit niya. Tapos, ito yung Mediacon niya. So, slowly, migration. Nagso-slowly migrate na si sir. Yung source niya ngayon, wala na dito. Nandun na sa ating new server na sinet up. Siyempre, sa kanya na rin, server niya. Galing lang sa atin. So, galing dyan. Galing sa source. Pumunta dyan sa new server niya, CCR series. Kaming mag-OLT, pero may nakalatag kami na NAP. Dito sa likod, ipapakita ko mamaya. So, dito na yan. Yung ito, dito na kumuha. Ayan o. Port 3. Port 15. So, ito yun. Nagiging uplink 1 siya sa port 1. Tapos, dito nag-distribute. Okay, so maraming window to. Maraming client din. Soon. At yun nga, ang pinakahihintay nating lahat is yung dadako tayo sa naka-OLT na. Ayun yung mga window machine niya. I-deploy na yan. Marami yan. So, dito, naglinya tayo papunta dun sa taas. Ayan. Ay, sorry. Kita nyo naman. Oh, dito. Tapos, nandito yung splicing point niya. So, single core muna. Pero yung kable niyang ginamit is 6 core na... Asam to? Aka na eh. Ito yun. So, ayan. Kita. Comlink Premium GYXTBC8Y 4F. So, ibig sabihin, minifigure 8. So, ganyan na talaga kalupit. Tapos, dumaan dito. Nag-splice sa loob. Hindi na natin may pakita kasi naka ano na. Ay, open ba? So, try natin. Buksan. Sige, sir. Buksan natin, sir. Para may mapapanood din si sir, no? Kung paano ginawa sa loob. Okay. Ayan.
So, pahawak dito sir. Diyan sa baba. O ayan. So, nilulop lang dyan sa loob. Ingatan lang na wag ano tawag dito? Wag maipit. Wag malugpit ba? So, hindi na namin may pakita kung paano ginawa yan. Basta kung anong kableng gamit nyo, ilang core, dyan dumadaan, tapos lalabas, magiging NAP1, walang takip. Di-deploy pa to. So, gumamit tayo ng splitter na may FBT na sa ilalim. Ayan yun. So, 98, tapos 5v5, tinest natin. Hindi lang natin pwedeng i-on kasi nag-migrate na siya. Itong naka-config dito, may redundancy na client pala. Siya yung nagiging redundancy ito. Kasi nung sinet up namin to, hindi pa namin binalak o inisip na i-migrate. Nasiyahan si sir, nag-migrate. Kaya yung lumang system, may client 1 daw. Tapos ito, client 2. Binuhay natin to. Dito pala, explain lang natin ng kaunti. Okay. Explain natin ng kaunti dito. Ayan. Sa loob. So, hindi pa siya ganong dinali talaga. Kasi, may ano pa siya. May gagawin pa dito. Kaso, tinesting lang natin para hindi magulo at makakapag-reading din tayo. So, kayo nang bahala dumiskarte dyan. Yung amin, pinasok namin mula dito. Pinasok namin dito. Tapos niloop dyan. May loop dito. Nandito yung 4-core at yung out ng 4-core. So, pag actual na, kayo nang bahala. Kasi may lock naman to dito eh. Magiging stationary na to. Dyan. Kasi dalawa ang clip dyan. Dito din may clip din. Ito pala ang clip niya. Okay, NAP1 yan. Tapos, sequence pa rin. Magkasunod-sunod. Bawal lumayat. So, lumayat sir? Tumalon. Oh, bawal tumalon. So, 98. Tapos, ito buhay. Ayan. So, may shadow lang. Ayan. Walang shadow. So, buhay siya. Tapos, 95. Ganon din yung sa loob. Kayo na din bahala. Yung sistema nyo sa ilalim, okay? Tapos dito naman, ito ang ayaw, hindi siya pwedeng buhayin kasi client 3, sir, no? Client 3. Oh, client 3. Tapos 95 tayo dito, no? Dito naman ay 90. Tapos so on and so forth na. Itong huling kable, balak namin kasi mag-NAP 4. Yun nga lang, maigsi na. Kasi pinutol namin to nung nakaraan, may mali kaming nagawa. Kasi isa lang yung ripcord. Yun pala sa kable, dapat dalawa yung ripcord. Ito. Pero nadiskartihan naman ni sir. So, 90. Tapos, 85. 80. Tapos, 75. 70. Tapos, 65. 60. 50-50 sa dulo. So, ito buhay. Ito may pangalan. Kasi sa lumang account ni sir, trinay lang namin na i-flash namin. Ayan, may pangalan. Yun naman, isa, galing din dito. Ito yun. So, magiging tatlong client pala ito. Yung last NAP na ginawa namin. Kaso hanggang 3 NAP lang. Okay, sa mga nagtatanong about dito, hanggang NAP 10 ata ang ganitong sistema. Kaso kailangan nyo ng fusion. Kasi i-fuse yan sa bandang likod. Tingnan nyo naman. Di ba? Kayo na bahala dumiskarte. Ganun pa rin yung ginawa namin. Yung sa kanila, dito lang dinaan. Dapat dito. Ako kasi yung gumawa ng NAP1. Ay ano. Kasi pag dito, matatamaan. Kaya review nyo na lang. So dapat ipasok yun dyan. Tapos kibul tayo dito. Kagaya nito. Hindi. Dito pala sa baba. Kasi puputulin ito eh. Yung mga patch cable nito, patch cord sa dulo, puputulin dito talaga sa baba. Kasi tingnan nyo, pag maraming client na kayo dyan, ayan, buhol-buhol na, tapos nandito pa yung in and out ng kable ninyo, matatamaan to, madadaganan, kaya nasisira. Tumataas yung reading. So, ito bawal dito. Tapos dito rin. So, tamang-tama rin na pumayag si sir na i-vlog para may correction din at saka makikita niya sa mismong
deployment. Ayan o, kitang-kita. Dito pinasok sa ilalim. Tapos pinalabas dito, ibig sabihin safety. O, di ba? Kasi dito, nandito yung mga nandito yung looping section ng kable, pag ganyan, galing dun sa ilalim, pag ganyan, tapos pasok dito, isa-isa. Importante ang loop dito, bakit? Para pag nasira ito, sa kakabukas, sara, nadadaganan, pag puno na, may mahuhugot pa rin kayo pag sakaling nabali ito. Kaya importante mag-loop dito. Diyan, isa muna, tapos pangalawa, pangatlo, pangapat. Baliktad pala, pag ganyan. Tapos ganyan. Oh, yan, di ba? So sa mga gustong kumuha ng ganitong system, ayan, gumagana siya. Tinisting ni sir, 2 araw, 3 araw, no? 3 araw tinisting, nakatiwangwang lang na ganyan. So medyo nagano siya ng power dito na kumbaga hindi naman magiging waste o pag-aaksaya kasi nga nasa dry run stage sila. Okay, so kayo din pag meron kayong ganto, bala ko sana 8 nap kasi yung table niya maiksi. Maganda to sa mga terrace, ganyan. So ngayon, 3 nap lang. All goods naman ang reading, pumapalo ng negative 16 for 1/8. So okay na kasi 10 nap. Okay, ito blinking phone. Sira yung patch cord nito ba? Yan, blinking phone. Pag blinking phone, high reading yan. Pero okay naman yung isa. High reading. High reading lang yun dahil sa patch cord. Okay, balik tayo dito about sa system natin. Gumagana siya, naka-config, binibigay ko yung configuration. At kasama na yon sa package natin pag kukuha kayo yung sistema. Tapos karagdagang mga karagdagang mga configuration at mga additional sa Mangle, firewall, lahat na sa addresses, lahat ituturo ko, pati hotspot. So ngayon, moment of truth, i-try natin. So Racy si Sir ata. So try natin, naka-hotspot to. Sana makaka-speed test tayo. Ayun. O di ba? Hotspot open yan around 9 o'clock in the evening. So April Fool's Day. Oh, pero hindi tayo na dali. O di ba? Symmetrical almost. Pwede na. So mula sa luma niyang server dito, naka-Mediacon hanggang dito sa bago niyang server. So 13 ms, nagbibideo doon. Speed test natin kung hindi ba sila maglo-loading. Try natin. Ayan. So 500. Alam niyo naman yung 600 ninyo, ang tunay is 300. Yung 1 gig ang tunay ay 500. Yung 700 ang tunay ay 350 to 400. So kasi speed boost sila. Kaya tayo gumagaya din. Okay, praise the Lord, dalago ng Diyos. Salamat kay Sir. Mapapanood nyo to habang binabaybay namin yung Malay-Balay Bukidnon. Kasi bukas ng madaling araw, uwi kami via Davao to check din sa mga system ng ating mga client doon. Okay? Last, para all goods na talaga, 13 ms, 12.88 actual. So yan, bumaba. Pero naka-under naman tong mga ano niya. Yung buong sistema niya. Ayan, kitang-kita. So lahat tayo dumaan dito. At yun nga, tiwala lang. Tiwala una kay Lord, tiwala pangalawa sa sarili, at sa pamilyang sumusuporta sa ating lahat. From dito, magkakaroon tayo nito. O di ba? Walang gulo. Naka-OLT pa. Gaya nitong nasa likuran natin. So maraming salamat kay Sir sa parte ng Davao, sa dulo, kadulo-duluhan ng Davao. Okay? Praise the Lord. And sa mga hindi ko na-replyan, pasensya na. At medyo busy tayo. Tapos yung mga nag-order sa mga delay, pasensya na rin. So ito yung update natin. 13 days ago yung last upload natin nung nandun tayo sa bahay, preparation of these snap boxes. Ngayon nandito na talaga sa bahay ni Sir. So yun nga,
wala tayong disclaimer about kung kayo ay magtuturo din. Praise the Lord, marami yung magtuturo. Yun naman gusto ni Lord eh. Maraming nagmumold, maraming teachers. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sa mga hindi rin makuha-kuha, pasensya rin kailangan nyo rin kasing mag-pay the price. So, pag pumasok tayo sa ganitong business, dapat alam natin ang mga kalakaran. So, hanggang sa next video at God bless everyone. Happy April 1. Happy April Fool's Day pala. So, God bless and see you in our next vlog.